Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video guys, meron tayong request na sasagutin ng ating kasari na si Ma'am Mercy. Ayan, shoutout po sa inyo Ma'am Mercy. So eto na po, sasagutin ko na po yung inyong katanungan. Nabasa ko po ito kagabi at sana po napapanood nyo ako ngayon. So eto guys, babasahin ko na. Sabi po ni Ma'am Mercy ay, "Hi po, napanood ko po yung dati mong vlog na na-scam ka po. Pina-close mo yung online banking mo. Pwede nyo po bang gawing topic iyon para maging aware kami na mag-online bank na may online banking na nag-transfer ng money sa GCash? Waiting po sa reply nyo." So, ayan guys. Naisip ko tong i-content dahil wala tayong ma-content today. And yung vlog natin na ginagawa kanina ay yung continuation nun ay mamaya pa kapag umalis kami ni partner, kapag medyo hindi na mainit. So, naisip ko na i-vlog na muna to at baka mauna pa tong mai-upload ko. So, yes po, tama po kayo. Na-scam po ako dati sa aking online banking. Talagang yung wala naman po siyang as in masyadong laman. Yung parang pinaka-initial deposit lang po yung pinang-open natin ng ating bangko. So, meron po akong online banking. Naggawa po ako ng online banking kasi need ko pong i-check always kung meron na po tayong sahod kay Lolo Whitey. And nung time na may online banking pa ako mga kasari, hindi pa ako noon nag-GCash. Kaya hindi ko pa alam yung pag-transfer ng pera from GCash to doon sa online banking natin. Wala pa po akong GCash noon. Yung purpose ko lang po talaga nung online banking ko is para ma-check ko po kung may sahod na or wala pa, ganyan. So, ayun po. Parang na-scam ako, hindi ko na maalala. Mga gabi siya nag-start, mga madaling araw. Nakikita ko na may nag-aano ng online banking ko kasi yung pinaka-OTP is nagme-message sa aking number. Tapos nagtataka ako, bakit yung mga number, yung pinaka-OTP ay parang nalalaman nila kasi nga unti-unting nasisimot yung laman ng ating ATM. So yung laman, kasi guys ang bangko ko ay BDO. So unti-unti siya kasi nga nakikita natin kung magkano na lang yung laman. So, ayun, nagtataka ako. Tapos, kinabukasan, akala ko kasi, nung gabi, hindi siya kasi sa akin naman nagme-message. Paano ka ako malalaman nila yung pinaka 6 digit na number para ma-type nila at makuha nila yung laman. So, ayun nga, nakikita ko dun sa kinabukasan, ayun, parang medyo magulo yung kwento. Kinabukasan, dun ko na nalaman nung pinaka-umaga. Sabi ko, i-check ko baka kung anong nangyari. Pagtingin ko, ayun, simot pati yung initial deposit dun sa ating online banking. Tapos, dali-dali ako, sabi ko kay partner, pupunta ako ng BDO. Kailangan ko tong i-report. So, nagpunta ako doon, sinabi ko yung concern ko, and then, inayos naman nila ng BDO. Thankful naman ako guys, kasi, yung cooperation ng BDO is maayos naman. So, nagpapalit ako. Pinapalitan din nila guys yung ATM ko. Baka daw dun kasi nalaman kapag nagwi-withdraw yung pinakalikod nung mahalaga din pala yun na wag nating ipapakita sa ibang tao. So, pinapalitan nila yung ATM ko. Nagantay ulit ako ng another 2 weeks para makuha ko yung aking ATM. And after that, mga kasari, yung pera na nawala, yung halaga ng pera na nawala ay ibinalik po ng BDO. And super thankful ako doon mga kasari na nabalik. Wait lang, may tao lang guys. So, ayun nga po mga kasari, nabalik po yung halaga na nawala po sa atin sa ating BDO account. So, meron lang guys nagpa-GCash kaya medyo na-stop yung ating pagbablog. At ayun nga po yung naging process ng pagpunta natin, kapag may concern po tayo or biglang nangyari sa online banking po natin, nawalan po tayo ng pera, ay pumunta po tayo agad-agad sa malapit na
bangko, kung saan po tayo mayroong bangko. So dito, dahil dito ako nag-open ng aking BDO account and then ng aking online banking, dito ako guys nagpunta. Malapit lang naman kasi dito lang naman sa may Manggahan sa Gentry. So ayun, pagpunta ko doon, meron lang mga pinilapan ako, konting katanungan, tapos may pinakausap sa akin sa telepono, and after that, siguro nagtagal lang ako doon ng mga 1 hour or wala pa. And sabi, pinaka paraan na inano nila, kinlose nila yung aking online banking. So sabi ko, hindi na ako mag-online banking, bahala na. Tapos guys, sinabi din nila na palitan na natin yung ano mo, ATM mo. Ano na tayo ng panibagong ATM, kaya nga after 2 weeks tsaka ako ulit nabalikan yung aking ATM. So yun guys yung naging solusyon ng BDO dun sa nawalang pera. And kung magtatanong naman kayo, paano ka na-scam, ganito, ganyan. So wala po akong anything na pinipindot na link, pinipindot or nilalaro na uso ngayon na laro, 'di ba? Ang dami ngayong uso na laro. Wala akong link na pinipindot, kaya wala akong anything na alam na pwedeng pagmulan nung pagkasimot ng laman ng aking ATM. Gawa nga ng aking online banking. Kasi ang nakalagay dun sa lahat ng transaction na ginawa, kung saan ibinayad, ginamit po siya pan-shopping sa Shein, pangbili ng damit. So maraming nagko-comment, baka inside job yan, baka taga-BDO lang din yung gumawa niyan. So, wala naman akong masabi mga kasari, mahirap namang mamintang. Ang mahalaga is, nag-complain tayo kay BDO, nabalik yung perang nawala sa atin, so yun na yun. Madala na lang tayo, kaya hindi na po ako nag-open ng online banking. Actually, mahalaga or malaking ano talaga sa atin, tulong ang online banking sa pagta-transfer ng pera, pero para sa akin guys, para maging wala na rin akong stress, hindi na ako nag-online banking. At ang laking tulong naman na meron na tayong GCash card, so doon na lang guys tayo nagwi-withdraw. Yung sa GCash, hindi na tayo magta-transfer sa online banking. Pero nung panahon naman na meron akong online banking, wala pa akong GCash noon, hindi pa ako nag-GCash. So, ayun po, sana po nasagot ko po ang inyong katanungan, Ma'am Mercy. So, wag po tayo kapag may magsasend ng link, lagi din po 'di bang nagme-message ang GCash na hindi magsasend ang GCash ng anything na may link, ganyan. Kahit pa GCash ang mag-send, wag nating pipindutin lahat ng link na magme-message sa atin para maging aware na din tayo, 'di ba mga kasari? So, wala talaga akong anything na nilalaro nung time na yon, kasi alam ko nung time na yon usong-uso na ang scam. So iisa pa ba ako? So nung time na nangyari yun sa akin, super devastated ako, super kinabahan, basta pinaghalo-halo na. So ang naging naisip ko na lang na paraan, pupunta ako sa pinakamalapit na branch ng BDO at doon ako magko-complain. And tama naman yung aking ginawa, hindi ko na pinatagal, kinaumagahan, nagpunta na agad ako. So, yun lamang po mga kasari ang ating vlog for today. Sana, ayun, nakatulong sa merong mga online banking dyan na mag-ingat-ingat po tayo sa pagta-transfer ng pera. And ang mahalaga po talaga, wag po tayo magpipindot ng link. Talagang mas maging maingat po tayo kasi pera na pinaghirapan po natin ang maaaring mawala. So, ayun lang mga kasari, sana nakatulong ito sa inyo and sana hindi rin kayo mabiktima ng mga scam or kung ano pa man. Simula nung nangyari yun guys, wala nang anything na nangyari na scam sa akin. And super thankful ako doon, kaya talagang tama yung desisyon ko na ipa-close ko na yung online banking ko. So, yun lang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!